Lasing ako pero may malay ako. Hindi ko lang talaga kasi kaya kasi hinang-hina ako. Tapos sabi niya, dito ka na muna sa kwarto, lasing ka na eh. Inakay niya ako tapos hiniga niya ako. Inubaran niya ako at nawala yung virginity ko. Pilit akong pumapalag pero lalo lang ako nahihilo. Tapos sabi ko, papagalitan ako nila kuya. Tapos sabi niya, hindi ka mapapagalitan kung hindi ka magsusumbong. Only girl ako at 8 kaming magkakapatid at ako pa yung kabunsuan. Kasali pa sa isang malaking grupo ang mga kapatid ko. At ang sumunod sa akin ay kaka-19 pa lang at kakapasok pa lang din sa gang. Alam ko na bata pa ako para dito, pero hindi rin maikakaila na halos lahat ng kabataan ay maagang nagkaka-love life at nagkakaroon ng pamilya. Isang gabi ay napachat sa akin ang kaibigan ng ex ko. Nag-rant siya sa akin na kesyo break daw sila ng girlfriend niya. At dahil tropa siya nung shota ko that time, kinomfort ko siya at nag-advise ako at minotivate siya. Pogi siya at aaminin ko na nagkaroon ako ng gusto sa kanya dati. Pero hindi ko lang pursue yung feelings ko sa kanya. Kasi di ko gawaing mag-first move lalo na sa lalaki. Tapos humaba na yung usapan namin hanggang sa inaya niya akong kumain daw kami sa labas. At ang sabi ko ay bukas na lang kasi nga 11:45 na rin. Halos 1 AM na rin yun eh. Pero ang sabi niya, ngayon na, bukas pa naman sa bayan eh. Sabi ko sa kanya na nandun ang mga kuya ko sa bayan kasi nga fiesta nung time na yun eh. At mayuhan na naman sa aming sityo. Tapos ang sabi niya sa kabilang barangay na lang daw. Sabi ko, saan doon? Sabi niya may bahay daw sila doon. So ako naman tong hita nga sumama ako kasi wala akong iniisip na masama eh. At ayun na nga, tumakas ako ng 1:20 AM kahit na alam kong ang dami kong haharapin na consequences. Katapos ang chat namin ay sinundo niya ako at bago kami dumiretso ay nag-cash out muna siya. Tapos meron siyang binili. At pagkakita ko doon sa binili niya ay nagulat ako kasi alak yun at yosi. Tapos ako patay mali siya na lang. Dumiretso na kami noon sa bahay nila at bahay talaga yun ng ate niya. Hindi nga lang yung tinutulugan ng ate niya sa gabi. At habang nagdadrive siya ay tinanong niya ako kung nagiinom daw ba ako. Ako naman ay sumagot ng oo kahit na nga hindi kasi ayoko namang masabihan ng KJ. At nung nakarating na kami sa bahay ng ate niya ay nagtimpla na siya ng alak. At ayun, ang first time ko na mag-inom and pinahits niya rin ako. At dahil first time ko lang yun ay nahilo agad ako at nanghina. Lalo na may sigarilyo may hika pa ako at may diferensya ako sa puso. Hindi ko yun sinabi sa kanya kasi wala naman akong idea nung una eh. Tapos nalasing na ako pero bago kami nun mag-inuman ay nakapag-record ako na para kung sakali meron akong ebidensya. Lasing na ako pero may malay naman ako. Hindi ko lang talaga kaya kasi nga hinang-hina na ako at puno kasi yung baso nung sa akin eh. At nung naubos na yung iniinom namin, sabi niya, dito ka na muna sa kwarto, lasing ka na eh. Inakay niya ako doon tapos hiniga niya ako. Inubaran niya rin ako at nawala yung virginity ko. Pilit akong pumapalag pero lalo lang akong nahihilo. Tapos sabi ko sa kanya na papagalitan ako nila kuya. Pero ang sabi niya sa akin, hindi ka papagalitan kung hindi ka magsusumbong. Di hindi nga ako nagsumbong. At nung natapos na siya ay pinagsutan niya ako ulit ng damit at pambaba. At umuwi na kami. Pagka-uwi ko, hinang-hina ako at umiiyak. At pagpatak ng 2:45 AM ay inatake na ako ng hika. Nagising sila mami at pinuntahan nila ako sa kwarto. Tapos nagpausok ako pero hindi kinaya ng nebulizer. Kaya't sinugod ako sa hospital at na-confine ako ng 4 days. Fast forward ay nakauwi na ako. And dahil nga na first time ko na mag-ganon ay nag-search ako sa TikTok. Kasi malay ba natin kung buntis ako. And then inopen ko yun sa trusted friend ko. At ang sabi niya sa akin ay magpiti raw ako at nung tinaray namin, positive. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa mamit daddy ko. At ang malala pa baka bugbugin ng mga kuya ko yung tropa ng ex ko. Pareho kami ng barangay ng lalaking yun at hindi ko rin sinasabi sa kanya na buntis ako. Mamilan, ano ba yung gagawin ko? Letter sender, Amy, sa sitwasyon mo, walang ibang tamang gawin kundi aminin sa parents mo. Direct to the point, wala lang ibang way. Lalo't sa kwento mo, kita kong safe ka na magsabi ng totoo. Huwag mo na munang isipin kung anong kakahinatnan ng lalaking yun. Kasi yung ganyang problema, hindi mo kailangang solohin. Hindi nyo dapat nararanasan yung ganyang sitwasyon. For now, ang isipin mo muna ay ang sarili mo. Seek help from the people who truly care about you. At ipakita mo sa parents mo ang ebidensyang hawak mo. At sa edad nyong yan, hindi dapat kayo sumasama kung kani-kanino, lalo na tis oras ng gabi. Mabait man siya or hindi, don't trust too easily. Minsan kasi sa sobrang tiwala natin sa isang tao, doon tayo nalalagay sa alanganin. Huwag mo rin kasanayan na sumabay sa influence. Huwag ka lang masabihan ng KJ. So, pwede mo namang sabihin na hindi ka umiinom or ayoko or simpleng pass ako. Na hindi mo kailangan magpaka-cool kung kapalit naman ay safety mo. At tandaan mo, hindi siya natakot na gawin yun sa'yo kaya huwag ka ring matakot na sabihin ang totoo.